Mga kapuso, isang anonymous letter po natanggap ng pamilya Marcos at ng Cavite Police na nagdedetalye ng mga umano'y sangkot sa pagkamatay ni Mark Andre Marcos. Pero hinala ng isang estudyante ng San Beda na nakausap ng GMA News, posibleng inilabas lang ang liham para mapagtakpan ng mga tunay na salarin. Darito ang report ni Cara David. 2 linggo bago pumanaw si Mark Andre Marcos, nagbigay serbisyo raw siya bilang bahagi ng indoctrination ng fraternity. May pinagawa raw sa kanya sa San Beda College of Law Library sa Menjola, gayon din sa Law Library sa Alabang. Sabi sa sulat, pwede raw kumpirmahin ito sa mga CCTV footage. Bukod dyan, pinaglinis din daw si Andre ng dormitoryo ng frat leader. July 28, Sabado, makikita raw ang biktima kasama ang ilang miyembro ng Lex Leonum sa parking lot sa San Beda, Alabang. Pagkatapos, dinala raw si Andre at ang kanyang mga batchmates sa isang frat house sa Las Piñas. Saka dinala sa Daang Hari Coliseum sa Imus, Cavite, kung saan banda nakatira ang suspect na si Gian Veluz. Nagsimula raw ang initiation alas 7 ng gabi nung Sabado at kabilang daw sa mga lumahok ay ang mga kasalukuyang estudyante ng San Beda College of Law Menjola at San Beda Laws Alabang. Nakasaad sa liham na bukod sa mga officer, kabilang daw sa mga nagpadal sa mga neophyte ay mga alumni. Sa dulo ng liham, 33 pangalan ang inilistang sangkot daw sa aktual na hazing. Nang ipakita ko sa prefect ng San Beda Alabang School of Law ang listahan, sinabi niyang 16 sa mga ito ay kanilang estudyante. We can confirm at least 16 of the students here are students of San Beda College Alabang School of Law, or I think I can also confirm that I think 3 or 4 of them have already graduated and is presently reviewing for the bar examination. Even if there are names here, we cannot be sure if these are the actual persons there, or they might be fall guys, or they might or the list is sanitized. Pero ayon sa isang estudyante ng San Beda College of Law sa Mendiola na aking nakausap, hindi raw kumpleto ang listahan. Kilala raw niya ang mga sumama sa initiation rites. Hinala niya, sadyang ibinigay ang sulat sa pulis at sa pamilya Marcos para mapagtakpan daw ang mga tunay na salarin. The night nung bago mangyari yung initiation ng Leonum, nakipag-communicate pa po sila sa akin na tungkol nga po dun sa initiation na ginagawa po nila. Makikita po na wala dito yung master initiator, wala rin po dito yung iba pang mga officer. So, kapag ine-examine po siya or i-analyze ng mas maayos, makikitang merong mga tinatanggal na ibang pangalan. Una po dahil mayaman sila. Pangalawa, meron silang connection sa loob ng school. Frat na professor din at in fact member ng administration. Ayon naman sa San Beda Alabang, gagawin daw nila ang lahat para mapanagot ang mga pumatay kay Andre. Membership in a fraternity and hazing is punishable either by expulsion, exclusion, or non-readmission. We will expel them and they will not be able to enroll in any law school. Bukod sa pamilya Marcos, nakatanggap din ang Cavite Police ng parehong anonymous letter. Ang kopya ng PNP, ibinigay raw ng isang miyembro ng fraternity na dumalo sa initiation rites ni Andre. Pinag-aaralan namin kung anong participation nila, pero meron na kaming listahan nung maaring maging miyembro o mga miyembro ng fraternity na ating tinututukan ngayon. There are about a little over 30 persons. Para sa unang balita, Cara David reporting.